Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa tropical storm na si Nando at yung habagat na nakakapekto naman dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. So sa pinaka-latest satellite image animation, mapapansin po natin na yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando ay napakalayo pa sa kalupaan ng ating bansa. Maging yung mga ulap na dala nito. Bagamat may mga konting kaulapan dito sa bandang Eastern Visayas area, subalit basically sa mga araw na ito ay wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ang sentro ng tropical storm na si Nando, kanina nga alas 10 ng umaga, ay tinatayang nasa layang 1,005 kilometers ang layo, silangan ng gitnang Luzon. Taglay ni Nando ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin aabot ng hanggang 90 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito sa direksyong Pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So gaya nga na nabanggit natin, malayo pa yung bagyong si Nando sa kalupaan ng ating bansa. Subalit, dahil nga sa inaasahan nitong pagkilos papalapit ng ating bansa ay nagbibigay na tayo ng maagang abiso simula po kahapon pa. At dito naman sa kanlurang bahagi ay mapapansin natin na may mga kaulapan na dulot naman ng habagat or southwest monsoon. Ngayon, tingnan natin ano ang magiging pagkilos ni Nando sa susunod na 3 hanggang 5 araw. Sa pinaka-latest forecast track ng Pag-asa na nakapaloob nga sa ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ngayong alas 11 ng umaga, makikita po natin ito yung tinatayang sentro ng bagyong si Nando. Bukas ng umaga, inaasahan natin ito na kikilos halos ng pahilagang kanluran at ang layo ay magiging 855 kilometers na lamang silangan ng Northern Luzon. So may kalayuan pa rin sa landmass ng ating bansa. No? Sa darating naman na linggo, inaasahan natin ang sentro ng bagyong si Nando sa layong 655 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. So makikita rin natin, no, simula sa tropical storm category ay posibleng by Saturday morning or bukas ay umabot na ito sa typhoon category. No? At makikita natin, no, sa darating na Lunes ay posible pang umabot ito ng super typhoon category bago nga tuluyang tumama sa extreme northern Luzon area. So makikita po natin, no, Lunes 330 kilometers na lamang ang layo, silangan ng Kalayan, Cagayan. At sa darating naman ng Martes ng umaga, 165 kilometers, hilagang kanluran ng Kalayan, Cagayan. So base dito sa latest forecast track natin, posible na sa pagitan po ng Lunes ng gabi hanggang Martes ng umaga ay either maglandfall ito sa any of the Babuyan Island Group or tumawid sa mga karagatan sa pagitan ng mga islang ito. Sa darating naman ng Miyerkules, inaasahan natin na tuloy na itong nakalabas nga ng ating area responsibility. So yung pinaka-center track natin nagpapakita ng posibleng pagkilos ng sentro ng bagyong si Nando. So yung projection natin, no, gaya nga ng binanggit natin kanina, posibleng tumama any island ng Babuyan or tumawid sa karagatan sa pagitan nito. Subalit, yung area probability natin, ito ay nagpapakita ng iba pang posibilidad na magiging aktual ng pagkilos ng sentro throughout the forecast period. So, kung titingnan po natin, hindi lamang itong bandang Babuyan Island Group ang dapat maganda sa posibleng paglandfall ng sentro. Dapat maging handa din ang lalawigan ng Cagayan at maging itong lalawigan ng Isabela. Kailangan maging handa po sa potential landfall scenario. Bukod pa dyan, sa ngayon po, bagamat walang mga nakataas na tropical cyclone wind signal, pero bukas ng umaga, inaasahan po natin na posible nang magsimula tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon. At habang papalapit yung bagyo, asahan po natin magkakaroon pa tayo ng mas matataas na tropical cyclone wind signal at posible pa pong umabot ng wind signal number 5 dahil nga inaasahan po natin na posibleng maabot nito yung super typhoon category bago pa maglandfall or tumawid sa bandang extreme northern Luzon area or any other areas na nakapaloob kanina dun sa tinatawag po nating area probability. So ulitin po natin, sa ngayon walang wind signal pero bukas ng umaga, posibleng magsimula na po tayo magtaas, no, ng wind signal. Kaya dapat lahat tayo magmo-monitor sa 6-hourly update ng Pag-asa regarding Tropical Storm Nando. Ano naman inaasa natin na malalakas na hangin? Yung malalakas na hangin ng dala ng si Nando at nung habagat, magdudulot ngayong araw ng paminsan-minsang pagbugso, no, sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bicol Region at Eastern Visayas. Kapag may occasional pagbugso tayo ng hangin, asahan din po natin
ng mga baybaying dagat dyan magiging katamtaman hanggang sa kung minsan ay maalon. Sa darating naman na Sabado or bukas, Bicol Region, Eastern, Visayas at Caraga, asahan din ang paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Samantala sa Linggo, Bicol Region, buong Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Dahil kung mare-recall nga natin, no, habang papalapit po yung bagyo, binanggit natin kanina, posibleng magkaroon tayo ng mas matataas na wind signal and of course, mas mararamdaman sa mas maraming bahagi ng ating bansa. Yung epekto nito, hindi lamang sa ulan, hindi lamang sa hangin, kundi magiging sitwasyon sa mga baybaying dagat. In terms of rainfall outlook, dahil malayo pa ito, wala pa po tayong nakalabas na weather advisory sa araw na ito. No? Pero posible na simula po bukas or sa Linggo, ay makaranas na ng mga matitinding pag-ulan yung ilang bahagi ng ating bansa. Particular na yung mga lalawigan sa eastern section ng Luzon, ng Visayas dahil sa papalapit na bagyong Sinando, habang yung mga lalawigan naman sa kanlurang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon at ng Visayas dahil sa posibleng enhancement ng habagat nitong bagyong Sinando. Pag-usapan naman po natin ano ang magiging lagay ng pag-alon ng mga karagatan. Sa ngayon po, wala pang direktang epekto. No? Bagamat may mga katamtamang pag-alon tayong inaasahan sa mga eastern seaboard ng Luzon, pero asahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito nga sa coastal waters ng Luzon simula po sa Linggo. And then, yung sea condition natin, magiging mas matataas ang pag-alon habang lumalapit yung bagyo. At dahil ngayon na-anticipate natin na posibleng umabot ng super typhoon category, posible pong umabot hanggang 14 meters ang offshore na wave height sa mga ilang karagatan habang papalapit ang bagyong Sinando sa may bandang dulong hilagang Luzon. So sa mga kababayan naman po nating mangingisda at mga may maliit na sakyang pandagat, ang pinaka-safe po ay sa maglayag simula ngayong araw hanggang bukas. Then likely bukas ng gabi, iwasan na po nating maglayag sa mga anumang sa any of the eastern seaboard ng Luzon in anticipation of the approach of Nando sa mga susunod na araw. Wala pa po tayong storm surge warning na nakataas sa mga oras na ito, subalit posibleng bukas ay magpalabas na po tayo. And initially, ang posibleng unang magkaroon ng mga storm surge warning ay itong mga coastal areas sa silangang bahagi po ng Luzon. Bagamat wala tayong wind signal sa oras na ito, wala po tayong heavy rainfall outlook, at wala pa tayong storm surge warning, patuloy po tayong nagpapaalala sa ating mga kababayan na patuloy nga mag-monitor sa official updates ng Pag-asa patungkol sa bagyong Sinando at sa potential enhanced habagat nito sa mga susunod na araw. At paalala rin po na in case ay makipag-ugnayan at makipagtulungan sa kanilang local government at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga disaster preparedness and mitigation measures sa inyong komunidad. Yan po muna latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.